pangarap, san man umabot tayo. Bati ko rin ang mga tagapagpakinig ng programang Buhay OFW ngayon sa DWDD 1134 Armed Forces Radio. Mabuhay kayo mga OFW, mga bayani ng Pilipinas. Okay, magandang buhay, Luzon, Visayas, Mindanao. Narito naman po tayo sa programang Buhay OFW ngayon. Bantay at kasangga na mapapakinggan po sa DWDD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Ito po si Terry Alpa. Happy lang! Stress-free tayo araw-araw, ano? Para laging masaya. Okay, at siyempre kasama natin ang ating laging kasama at partner na walang iba kundi si Chairman Albert Guanzon. Palakpakan po natin ang ating Chairman ng Bantay at Kasangga. Hello Chairman, bati muna sa ating mga followers and viewers. Yes, magandang araw po sa ating lahat, lalo na sa ating mga OFW sa buong kapuluan, Luzon, buong Middle East, Europe at Amerika. Good day po sa inyo lahat. Yes, at okay, at syempre makikita nyo sa ating kabilang side ang beautiful Chairman, ikaw bang mag-i-introduce sa ating kasama ngayon? Syempre, ito po ay ating pong kasamahan sa Bantay at Kasangga. Okay, yes, Chairman, pakilala mo na siya. Yes, pakilala ko po ang ating chapter president ng National Capital Region NCR na si Chris Grace Maniaga. Okay. Siya po ang national chapter natin dito sa NCR. Yes. Magandang hapon po sa iyo, Chris Grace. Yes, okay, magandang hapon po sa iyo, Chairman. Magandang hapon po, Ate Terry Alpa, at syempre po kay Chairman Albert Lawin Guanzon. Ganun po sa ating mga taga-subaybay ng inyong napakagandang programa. Magandang hapon po sa inyong lahat. Yes, ito ay ating programa. Yes, Bantay at Kasangga, yes. Okay, ating programa. Yes, long time no see sa ating beautiful NCR BK President. Ayan. Okay, bago ang lahat, siyempre. Opo nga. Busy sa kanyang boses. Oo, di ba kikilalanin muna natin siya dahil siyempre ngayon lang siya nakita ng ating mga followers and viewers at siyempre sa ating pong mga sundalo, katropa, hello po sa inyo. Thank you po sa technical side, ang ating pong magagandang sundalo at mga pogi, yan po ang ating technical side. At siyempre sa ating pong mga lahat ng boss dyan, saludo po kami sa inyo. Okay, kilalanin natin ang NCR BK President. So, NCR dito po yan sa Pilipinas. Diba, Chairman? Ang ating pong Bantay at Kasangga ay napakaraming chapter. Yes po, correct. Yes, sa 4 na sulok ng mundo, yan po ang ating Bantay at Kasangga. Siyempre, the only founder is Albert Guanzon. Lawin. Okay, tanong natin, si Miss Grace, ano bang ayan, bago ang lahat, as a president of BK, kailan ka nagsimula na maging president ng Bantay at Kasangga? At Terry, sa haba ng panahon, sa tagal ng panahon, parang hindi ko na matandaan kung kailan nga ba ako nagsimula bilang presidente ng ating BK, Kasi alam mo naman si Chairman, sobrang napaka-workaholic niyan. Siguro 2010, Chairman, 2011? I'm not exactly sure the year. Yes. 2010. Parang 2010. Oo, parang gano'n nakatagal. So, alam mo naman yan si Chairman, sabi ko nga napaka-workaholic. Marami na kaming mga pinagdaanan yan. Lalo-lalo na yung mga pagtulong natin sa ating mga kababayang OFW. Kasalukuyan na andun pa siya sa Saudi. Sa Saudi, di ba? Kita pa yata kayo ni Bobby sa Damam, Chairman, tama ba? Oo, nung nasa Saudi pa siya. Oo. Tapos, nung mga panahong yon, kapag may mga kababayan tayo dito sa Pilipinas na umuwi at may problema, ayan, tatawagan ako ni Chairman para asikasuhin. Ayun. Ganun na katagal at karami na yung ating pinagsamahan.
Okay. Yes, sa pagkakaalam Yes, ko tama. si President Grace ay asawa ng isang OFW. Correct ba? Tama po. Bali, 3 years po siya sa Saudi noong mga Mm. panahong yon, 2011. Yes, at siya ay very active din sa advocacy no ng pagtulong sa OFW no, isa yan yata sa kanyang advocacy. Ano-ano ba 'yon? Oo, Ate Terry, kasama rin po natin, kasama rin kasi tayo noon sa mga nakikipaglaban, parang gano'n, nakipaglaban eh. Sa mga nag-rally para magkaroon tayo ng department ng Oh, OFW. yes. Yung, naalala mo yung sa Senate? Sa Senate? Oo, yung Isa magkakasama ako tayo. sa mga, ang bantay at kasangga. Oo, di ba? Sa Isa ang Congress. bantay at kasangga ng OFW sa mga tumutok para mag-rally doon sa sa Senate ng mga panahong yon, para lang magkaroon tayo ng isang departamento na masasandigan ng mga OFW nating kababayan. Yun, at Ganun syempre, tayo ka-active dun sa natupad yun, di ba? Natupad. Meron na tayong department. Yes, Ayan. oo. Okay. Yes, at ito nga ngayon kahit papaano marami na tayong natutulungan mga kababayan natin, di ba? Mm-mm. Mas dumami ang Yes, nakakadirekta correct. sa Department of Migrant Workers. Iyon. Okay, Chairman, may katanungan ka pa ba kay Yes, correct po, tama. Press Grace? Yes, Chris Grace, ang alam po natin, meron ka pong programa para sa OFW Livelihood Program. Ano-ano po ba yun? Pwede ba namin malalaman? Yan, Actually, yun nga pangkabuhayan. po yung pangkabuhayan kasi so far talaga ang kinakailangan ng ating mga kababayang OFW, lalo na yung mga pamilya nila or yung iba ay nag-for good na dito sa Pilipinas, kailangan ng livelihood. Yun talaga ang kulang sa ating mga OFW na gusto na mag-for good dito sa atin kasi minsan pagdating dito ng Pilipinas wala na silang trabaho, parang ganun kahirap. So ang inisip ko talaga is magkaroon sana tayo ng livelihood program na kahit papaano ay matutulungan natin ang pamilya, hindi lang yung OFW itself, pati ang pamilya nila. Kumbaga, magkaroon sila ng pangkabuhayan na makakatulong upang magkaroon sila ng pang-araw-araw na pagkukunan sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Yun nga yung since nandito ako sa Korean company, wala pa kasing, nag-check ako sa Bureau of Plant and Industry, wala pa nag-import sa atin ng ginseng. Wow. So, parang naisip ko na gawing livelihood ang fresh ginseng para sa ating mga OFW. Kasi nga, nag-try kami dito sa amin kung paano nila ginagawa. Di ba, pag pumunta tayo ng Korea, yung mga nakarating na sa Korea, makikita mo doon, halos lahat sila, yung mga senior citizen na, nagtitrend pa talaga sila, naglalakad sa kalsada, may tungkod lang sila. So, ang lalakas nila. Bakit ba sila lumalakas? Ano ba yung nagpapalakas sa kanila? So parang ang inaano nila is ang ginseng ang isa sa dahilan kung bakit sila looking young, ang mga Yes. Koreans. Di ba, Terry? Yes, alam mo, nalalaman ko yan sa kakapanood ng Korean drama, yung ginseng na yan. Yan, gusto ko yan. Interesado diba? mga dyan, mga senior natin kasi talagang anti-aging yan. Yes. Oo, anti-aging. Parang pag sinasabi nga nila, ilang taon ka na, actually, medyo lang din ako sa mga Korean products eh. Tsaka yun nga, since Korean company ako, kaya yung mga ginseng parang pagkaraniwan na lang, di ba? Oo. Pero parang inaano nila, ilang taon ka na ba? Parang hindi sila maniwala na 50 years old na ako. Parang looking, yan daw. Napapalin. Diba? Isa lang, Chris Grace. Sabi nila. Yes. Chris Grace, ano po ba ibang mga benepisyo pag makagamit yan ng ginseng? Siyempre, isa sa mga benefits Sa nga ng katawan. paggamit ng ginseng, yung saponin, di ba? Yung sinasabi nga nila na nagpapalakas ng ating immune system. Yung tapos sa mga sports, yung mga mahihilig sa sports, lalo na siguro yung mga army natin, 'di ba? Yung mga kasundaluhan na natin na lagi silang lumalaban para sa ating bansa.
So kailangan nila magkaroon ng immune system na maganda para sa katawan. Maganda rin yung pagkakaroon nila, ang benefits din kasi nito, yung sa ano natin, sa brain, Yes. parang ang saponin kasi niya, yung nagiging active yung ating pag-iisip, pangangatawan, tumutulong para magkaroon tayo ng cells growth, at saka nagpapabagal itong ginseng ng ating pagtanda. Yun ang pinaka-importante, di ba, Ate Terry? Yes, pero yan ba meron na ba tayong yan, plantation dito sa Pilipinas? Parang wala pa yata. Actually, yun nga yun yung medyo pinag-isipang mabuti ng ating mga Koreans partner na sabi nga nila, kung gagamitin kasi natin ito sa ating lupa, mahirap kasi di ba mainit tayo dito, mainit ang ng Pilipinas. So hindi siya pwede. So ang ginawa nila, nag-isip sila ng isang paraan kung paano natin magagawa dito sa atin sa Pilipinas. Yun yung tinatawag nilang K-Ginseng Farm Machine. Mayroon ditong isang machine na doon nagpapatubo ng ginseng, yung sprout niya, di ba? So yun yung ganito kasi yung fresh ginseng, papakita ko sa inyo. So, para makita nyo yung kailangan natin dito sa atin. Ito kasi yung ginseng nila. Pag pinatubo siya, ganito lang siya. So, ito yung sprout pa lang niya. Yes, maliit pa lang siya. 1 year old pa lang to 1 year old. So, ilalagay siya dun sa machine. Dun sa parang ref lang siya. So, pag tumubo siya, after ilang araw lang, magiging ganito na siya. So, ito medyo matagal na kasi ito. Ito yung saponin. Ito yung pinaka-importante. Pag maliit pa siya, di ba usually pag after 5 years, ito kasi 1 year na mahigit. So, ito yung pinaka-importante nila, yung saponin na nagbibigay sa atin ng lakas. Diba? Itong dahon. Pero after 5 to 6 years, hindi na importante sa kanila ang dahon. Ang importante na sa kanila, itong ugat. Ayun. Yes. Yan. Diba? Tapos ang maganda nito, yung mga mahihilig uminom, no? Inilalagay nila to sa alak. Oo, nakakakita Yung ako ganito, yan, parang nakababad. Yes. Yes, oo ate, ganito siya. Tapos pag ibinabad siya, sabi niya, yeah. Pag ibinabad kasi yung ginseng sa alak, ang nangyayari niya, parang every day, pwede tayong mag-take ng 1 glass dun sa alak kasi may ginseng na siya. Chairman, Ate Terry, punta kayo dito para matikman nyo to. Saan ba? Inilalagay nyo gamit ito sa almond. Dito ako sa Malate. Ay, malapit lang. Ibig sabihin, malapit lang. Ibig sabihin, Press Grace, hindi yan pwedeng itanim sa ordinaryong lupa lang, na soil? Pwede rin, pero hindi advisable dito sa atin kasi kailangan niya ng malamig na lugar. Halimbawa, tulad ng Baguio. Yes. Baguio, pwede siya, ganon? Hindi pa na-try. Kailangan naka-preset. Oo, kaya so far, yung tinatawag nilang K-Ginseng Farm Machine is parang freezer siya. Sa Baguio, Press Grace sa Baguio, pwede ata sa Baguio yan. Hindi nga daw, kasi wala naman isnoron. Hindi siguro kasi umiinit din eh. Actually before, naglagay kasi kami sa isang hindi nasa machine, hindi nasa ref. Hindi siya tumubo ng maganda. Yun. Kasi ayaw niya sa init. Yan. Okay, Press Grace, siguro. Kailangan talaga yung machine, no? Ano ka rin, DOST Science Journal ka rin, baka pwede yan sa Yes. DOST, baka may magagawang paraan na magkaroon ng nursery ng ginseng para maging mura why siya. not? Tapos Vicky ang bahala magpa-grow, di ba? Yes, okay yan. Ngayon, ang tanong, Pwede. ano ang Growing livelihood? ginseng. Di ba? Livelihood na sinasabi mo para sa Okay. OFW. Papasok tayo sa Tungo livelihood. tayo dyan. Ayan. So, ganito yan. Yan. Yan ang pinakamaganda nating pag-usapan. Ito kasi yung, yung pinakang machine niya. Parang ref siya, di ba? So, in every corner niya, meron tayong pinapatubo. Yan. May pinapatubo tayo dito. Okay. So, dito natin itatanim yung sprout pa lang. Dito, after 2 weeks, pwede na siyang anihin.
So, pag inani natin to, from original price na 10 pesos, doon sa Sprout na binili natin, pwede natin siyang ibenta ng 20 pesos each or 25. Each, parang Gano'n isang na ganito siya siya. kalaki pagka Sa- Yan. Ganito na siya. In 2 weeks, ganyan na siya kalaki? Opo. Parang hindi siya sobrang laking ganito kasi medyo maano na May to. dahon niya. Pero pwede na siyang, may dahon na siya, na pwede na siyang kainin. Actually, kinakain to ng fresh pero kakainin ko. Parang, actually, ganito raw siya kinakain ng mga Koreans. Kasi parang sa samgyeopsal, di ba? Oo, yun, So, pwede siyang, pag tayo lang personal na ganito, parang napapaitan tayo. Pero pag sinama natin siya sa samgyeopsal, Salad, oo. babalutan natin ng karne, Mm-mm. sasaw-saw sa Parang sesame oil lettuce. with Oo. Yes, So, parang lettuce press siya. na So, press, ibig sabihin, napaka-healthy, walang chemical. Ayan, tingnan mo, kinakain na press. yeah. Oo nga, ibig sabihin, in 10 Mas pesos, 10 pesos ba yung maliit pa lang siya? Yung original price niya, original price, oo. Original, yun yung parang pwedeng mamuhunan ng ating mga OFW ng 10 pesos lang para Yes. itanim. Yes, And yes. then in 2 weeks, Yes. magdodoble na yung kanyang presyo. Oo. Pwede Magiging, na So, kailangan gawin talaga ibenta. makita, ano? Magiging 20 pesos mo na siya ibibenta. Oo, di ba? Ang easy lang. Iyan ba ay available sa'yo? Kapag nag-avail na yung ating mga OFW o kami ni Founder, baka kami ay mag-avail na para kami magkaroon yan sa kinakain mo. O, paano yun? So far, pakintay na lang yung 2 weeks muna. 2 weeks. Pakintay lang yung 2 weeks kasi kakatanim pa lang namin. Tinry nga lang namin. Pero ito kasi direct from Korea na to. Okay. So, tinry namin siya in 2 weeks. Pwede na siyang i-harvest. Ayun. So, ilan ng tinanim mo? Kailangan pa ba namin nung katulad nung hawak mo kanina, yung board? Parang may board kang pinakita na paglalagyan. Yan yung machine. Yung machine. Yung machine. Actually, kailangan natin ng machine. Kasi kung tayo, personally, like, gusto nating mag-business, machine muna ang una nating invest. Ano yung mas Kasi doon tayo Parang Korea din siya. Parang Korea din siya. Di kuryente siya? O ano, wala lang. Oo, di kuryente. Sasaksak Oo, mo kasi siya. kailangan niya ng lamig. Malamig. Para siyang ref. Oo, para siyang ref. Pero hindi siya freezer, ref lang siya. Okay. So, ang mangyayari niyan, Chairman, mag-aano ka Gusto lang. niyo gusto mo makita ka lang ha? Ilalakad ko para makita niyo mismo yung machine. Kakainin ko na ulit to ha. Ang daya niya. Kumakain na siya nun. O, di ba? 10 years younger na siya. Okay. Ayan. Alam mo, Chairman, So, ito yung ref niya. yes, ang kagandahan niyan, i-group mo ang Bantay at Kasangga members at saka pag Correct. contribute at saka mag-share ng para maraming Correct. makinabang. Yan, okay, pakita mo na. Sige. Ayun. Nakikita niyo ba? Oo, ano siya? Ano ba yung parang soil? Nakikita ka. Uy, Oo. ang dami na niya. Oo, ang dami na. Kailan Diba? magbenta yan? Ayan, Pupunta kami ni Chairman, bibili kami. Pumunta kayo dito. At syempre, libre muna kayo para matikman nyo. Yan, sample. ay, okay lang dun, Chairman. Diba? Kung 20 pesos lang, healthy ka naman. Diba? Carry naman natin. Sabi ko nga doon sa partner namin kay boss. Sabi ko, boss, hindi. Kasi sa Korea, parang 200 plus ang benta nila sa ganon. Pero sabi ko dito, parang hindi ganon kayaman ng mga Pilipino, Oo, di ba? yung kaya. So, kaya nag-isip sila ng presyo na napakababa. Ayun. Kumbaga, murang-mura lang. Tas ang Kasi nga, healthy pa. ang target nga natin dito is for livelihood. Tamang-tama yan, Chairman, dyan Diba? sa ating headquarters. Ano ba, yung bang machine, ano ba yun? O, kasi pwedeng pagtulong-tulungan ng mga members na magkaroon noon. Magkano ba yun? Binibili ba yan? Doon sa office natin. Oo. Actually, binibili siya. Mm-mm. Actually, binibili naman siya. Pero so far kasi, parang pag nag-order tayo,
hindi agad darating, di ba? Syempre, Oo, at least oo. magkaroon tayo ng ilang buwan, parang ganun, araw or buwan. It depends kasi sa dami ng order natin. Pero yung ganyan kasi, pwede nating, ano siya, pag order natin, 30% down payment, tapos the next time na dumating, another 30%, tapos pag in-install, kasi install pa yan, tuturuan pa tayo kung paano gagawin. So, that's the full payment. So, Ayun. ganun siya, kagaang. Yun. Actually, ang iniisip pa nga namin, para talagang sa livelihood siya. Hindi biglaan, oo. Hindi siya biglaan, oo. Yun ang talagang sinabi ko na mahilig tayo sa hulugan, di ba? Sa Alam mo, Korea kasi marami ayaw nila ng ganun magkaka-interest sa eh. ginseng kasi yung mga talagang napakahilig at gustong very curious o conscious sa health, marami yan at saka Yes, affordable. Chairman, ready mo na? Yes. Anong space ang kailangan? Di naman kailangan malaking space, Hindi naman kailangan ng malaking space. Parang isang lang sa Parang ref. ref lang. Yung malaking ref natin. Pwede rin malaki, pero pwede rin maliit. Pero yung sa ref natin na ilang footer ba yun, Beth? Yung ref na, ilang footer yung machine natin? 6 yata. 6 or parang 6 or 6 or 7. Tapos ang dami ng matatanim. Oo. Okay. So, Chris, yung Chairman. wala pang ibig sabihin, wala pa sa market yan? Wala pa sa Wala pa market? sa market? Ibig sabihin, wala pa sa market? Wala nang wala. maganda doon. Wala pa, Chairman. Ibig Ang sabihin, mga tayo pa ginseng pala- natin na nakikita ko dito sa Pilipinas, siya, fake? Fake, sorry sa word ko fake or galing sa China. So ito sa atin, direct from Korea. Yun. Genuine talaga, original. From Korea. Alam mo na, Yes, made in original. China, di ba? O ganon. Be careful. Ultimong yung drone sumasabog. Okay, meron na lang tayong bilis ng oras, Mas Meron maganda na lang pag- tayong 9 minutes. Okay, sige, go ahead. Meron pa tayong 9 minutes. Basta nakabili. Ano ko magsalita? Oo, kaya yung mga ano pa yung tanong mo, Chairman, para tayo Sana makapagsimula tayo niyan. So, pero sana mauna kayo dyan para tayo magano sa market. Magdala sa market. Tapos mauna tayong babata Kumain ulit. nga. Correct. Oo, actually, yun nga yung gusto ko rin, pinag-usapan nga namin ni Chairman, na gusto ko rin, livelihood talaga siya ng bantay at kasangga ng OFW. napakamura ng ating price na healthy Correct. ka. At saka fresh, walang halong chemical, Kinakain mo talaga yung Yes, fresh na fresh. Alam ko, Diba? binababad sa tubig Kaya yan. lang- Inumin. Parang ganun. Pwede rin. Nakikita ko yung... Oo, pwede rin siya. Tapos ang maganda pa dito ayun din naman to sa kanila, sa mga Korean sa partner natin, na pwedeng ihalo siya sa pagkain natin, like sinigang, kare-kare, di ba sabi ko nga, sa Lahat. samgyupsal, pwede siyang lagyan lang ng karne. Tapos pwede rin siya sa iprito, parang gawing tempura. Daming benepisyo. Dami pala. Okay. Marami siya. So, ibig sabihin, pwede siyang ipanghalo natin. Ayan like parang sa mga kape din, may mga din siya na sa mga kape. Oo, yan, ayos yan. Okay yan, Chairman. So, yan, napakaganda niyan sa ating mga miyembro. Lalo ka na, lalo na ang Bantayt Kasangga ni Founder, parang nakita ko 4 million BK ka na di ba sabi ng, kasi parang ambassador ka yata ngayon Yes, explain mo nga, congratulations ambassador ka Chairman. ngayon ng 4M members ng BK. Yeah, nakita ko yung letter sa kanya. Ng consul ba yon? Yun. Pwede na nating Yes, yan, kasi simulan yun. dahil yun. At take note, Ate Terry, pinapatawag siya ng US Embassy. Kaya nga maraming matutulungan yan ang ating unang ipra-project, Chairman, yung ginseng. Napakamura. Abay, para ka lang Correct. Yes, ng kasi wala pa sa candy. Diba? Yes, parang candy na nga lang ang presyo nito kung tutuusin. Oo, te.
yun din talaga ang sinabi ko dun kay boss sa ating mga partners na kailangan affordable ng mga kababayan natin dito sa Pilipinas. At saka, Oo. Pero kaya ko din nagustuhan itong product na to kasi alam ko na good for the health. yes, Diba? very healthy talaga. Good for ang the health ginseng. ka. Yan talaga ang ginagamit Yes. ng Korea at saka Chinese din yan din gamit nilang ginseng. At saka ano yan, alam mo, yan pag nilagay sa packaging, mag-iiba presyo niyan. Meron pang yan, Oo. natural, pinitas mo, kinain mo eh. Wala talagang ano Correct. di ba? Healthy talaga. So, okay. Ano pang gusto mong tanong, Chairman, habang meron pa tayong oras? Yes, Chairman. Ano mga kailangan natin para magiging siya, para makabil tayo dyan? Wala naman specific na kailangan tayong gawin. Very simple. Siguro unahin nga lang natin yung machine kasi yun lang ang ating pagtulong-tulungan, ang machine, Yan. para at least magkaroon tayo ng isa sa headquarters natin or sa bawat region, di ba, yung like sa Mindanao, magkaroon tayo ng isang machine doon. Tapos at the same time, doon sila, matutulungan natin sila kung paano nila gagawin yung ginseng. Let's say yung may mga members tayo na merong restaurant, pwede rin natin sa kanila yun ipabenta kasi sa restaurant lahat ng pwede nilang pag-ihaloan ng pagkain, maihalo nila ang ginseng. So good for the health talaga siya. Oo. Ayun. Okay. So, tayo ay mag-appointment na kay kay Press Grace na bisitahin. Para kumain na rin tayo. Yes! Just tell me kung Yes. kailan at kakain tayo ng fresh ginseng. Maghahanda ako ng samgyup para sa inyo. Wow! Okay, schedule natin Wow. yan, Chairman. Yes! Okay, anyway, Pwede bonus. yes. Okay, unahin muna natin si Press Grace na hinga ng mensahe para sa ating mga modernong bayani, syempre mga OFW, at ang mga tunay na bayani, ang ating pong mga katropang sundalo. Go ahead. Ayan, maraming salamat po Ate Terry and then kay Chairman Albert Laming Banson sa pag-invite niyo sa akin na makasama ngayong hapon. Napakapalad ko kasi kahit papano, eto na nagkausap-usap ulit tayo at salamat din po sa ating mga kasundaluhan. Sa mga hindi po nakakaalam, Board of Directors po ako ng 2ID Press Corps dyan po sa Rizal. Nice. So, part po ako ng 2ID. Opo. So, may Christmas party kami sa December 6. Wow. Invited yun, di ba? So, sa mga sundalo po natin, maraming salamat po sa inyo. Kayo po ay mga dakila nating buhay na tagapagtanggol ng ating bansa. At ganun din po sa ating mga OFW, patuloy lang po tayong lumaban sa kung ano mang hirap ng buhay natin. Huwag po kayong mag-alala kasi andito lang po ang bantay at kasangga ng OFW na nag-iisip kung paano namin kayo matutulungan, kung paano po namin maaabot sa abot ng aming kakayahan ang inyo pong mga tahanan kasi alam po namin na bawat isa po sa atin na may mga pinagdadaanan. So wag lang po tayong susuko, lagi po tayong manampalataya sa Diyos. Yes. Thank you so much Ayan, po. maganda yung ating mga plano ngayon para sa ating mga member. Of course, Chairman, yes, ang iyong pansamantalang pamamaalam sa ating mga followers and viewers. Yes, go ahead. Maraming salamat po sa ating panahon pandagal, si ating President sa National Chapter na si Grace Manyaga, na kung saan very inspiration, nagbigay siya ng inspiration sa ating mga OFW para upang sila magkakaroon na sila ng pagkabuhayan sa Pilipinas. Isa na po ito karagdagan sa ating mga plano, at least yung sa kay President nandito na po siya, naka-ready na po yung ating yung sabi niya produkto na kung saan napakaganda po. Kaya sa ating mga OFW, huwag mo kayong mag-alala. Pagka mag-aral kaya sa aming programa, nandito na po kami. Lalo-lalo na po sa ating mga member. Sa ating mga kasundaluhan naman, maraming salamat sa inyong serbisyo para sa mga Pilipino. Maraming salamat sa ating ito na po subaybay sa ating DWWD Forces Radio. Maraming salamat sa inyo. Okay, palakpakan po natin ang ating President, NCR K.
Wala iba kundi si Sister Grace. Ayan, na-miss ko yan. Tagal kami hindi nagkita. At syempre po, ayan na po, magpapaalam. Bilis ng oras, ano. Pero marami pa tayong panahon na magkakasama-sama, no, Praise Grace. At ngayon po, pansamantala muna po kami magpapaalam. Lagi niyo pong subaybayan ang ating programa na Bantay at Kasangga ng OFW. Tuwing Wednesday po ito, 6 to 7 p.m. na mapapakinggan niyo po sa 1134 kHz ng inyo pong talapitan sa radio. Yan po yung mainstream natin. At meron din po tayong live stream sa ating pong DWWD AFP Radio. Follow, likes, and share. At kayo po ay manononified sa lahat po ng programa po ng ating pong istasyon. Ito po ang Boses ng Kawal Pilipino. Marami pong salamat at see you once again. Lagi po tayong happy. TikTok lang at Zumba. Ayan, nakaganyan na tayo. Ito po si Terry Alpha. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you po and God bless.